imahinasyon mo. Binuhos mo na lahat ng puso't kaluluwa mo sa paghahalaman. Masinsinan mong inihanda ang lupa, nagtanim ng buto bago sumapit ang taglamig, at nangarap ng maaga at masaganang ani. Pero pagdating ng tagsibol, sa halip na may makita kang lunti ang sibol, laking gulat mo, walang tumubo. Ang iyong mga garden bed ay nakatiwangwang. Ano ba ang mali? Akala mo, tama lahat ng ginawa mo, sumunod ka sa payo ng mga veteranong hardinero, pero ang resulta, nabigo ka. Ano ba talaga ang pinakamalaking pagkakamali na sisira sa lahat ng pagod mo? Ngayon, ibubunyag namin ang kritikal na pagkakamaling ito na madalas na dahilan ng pagkasira ng iyong ani sa winter sowing. Ang nakakagulat pa, kadalasan itong nagagawa dahil sa labis na pagmamalasakit. Humanda ka dahil malalaman mo ang isang di halatang katotohanan na magpapabago ng iyong pananaw sa pagtatanim sa malamig at magbibigay sa iyo ng ani na mas maaga kaysa sa iyong mga kapitbahay. Handa ka na ba sa sikretong ito? Tara na! Ang winter sowing o pagtatanim sa malamig na panahon ay isa sa pinakanakakaintriga at tila taliwas sa normal na paraan ng paghahalaman. Ang ideya na magtanim ng buto sa nagyayelong lupa habang umuulan ng niyebe ay tila baliw para sa mga baguhan. Pero ang totoo, ito ay isang sinauna at napaka-epektibong praktika na nagpapabilis sa pag-ani. Ang pangunahing layunin ng winter sowing ay hayaang dumaan ang mga buto sa natural na stratification o pagpapalamig sa ilalim ng malamig na kondisyon. Ginagaya nito ang natural na proseso kung saan ang mga buto ay nahuhulog sa lupa sa taglagas, nakakaligtas sa taglamig at sa tagsibol. Kapag uminit na ang panahon ay sabay-sabay na sumisibol. Dahil sa ganitong paraan, makakakuha ka ng maagang gulay, labanos, radishes, carrots, at maging ilang bulaklak, ilang linggo or baka isang buwan pa bago ka magtanim sa tagsibol. Bukod pa rito, ang mga halaman mula sa ganitong proseso ay kadalasang mas matitibay at mas lumalaban sa sakit at peste. Sinasabing napatatag sila ng matinding kondisyon ng taglamig. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng benepisyo, ang winter sowing ay puno ng mga nakatagong panganib at may isang partikular na problema, ang pinakamapanlinlang na kayang sirain ang lahat ng iyong pagsisikap. Sige, huwag na nating patagalin pa. Ano ba talaga ang nakamamatay na pagkakamali na pwedeng sumira sa inyong ani, lalo na sa pagtatanim bago sumapit ang matinding lamig o ang tinatawag na winter sowing? Magugulat kayo, pero ito ay ang masyadong maagang pagtatanim. Opo, tama ang inyong narinig. Akala natin kapag mas maaga tayong nagtanim, mas maaga tayong aani. Pero sa ganitong paraan ng paghahalaman, ang prinsipyong iyan ay babalik sa inyo. Maraming naghahalaman sa kagustuang maabutan ng pag-ulan bago magyelo ay nagtatanim habang mainit-init pa ang temperatura o halos 0 degrees pa lang. Sa tingin nila, mas maganda kung mas maaga para makakapit agad ang buto o magsimulang sumibol. Pero sa totoo lang, nagdudulot ito ng matinding kapahamakan. Alalahanin natin kung paano gumagana ang kalikasan. Kailangan ng buto na dumaan sa lamig para maintindihan nito na tapos na ang taglamig at oras na para tumubo. Kung masyado kayong nagtanim ng maaga habang mainit-init pa, posibleng mag-umpisa ng bumukol o sumibol ang buto. At diyan sila aabangan ng pinakamalaking panganib. Ang konting paglamig o pagdating ng matinding yelo ay tiyak na papatay sa mga delikado at maliliit na sibol na ito. Wala pa silang sapat na lakas para makayanan ang napakalamig na temperatura. Parang nag-anak kayo sa gitna ng gubat, sa kalagitnaan ng taglamig, nang walang inihandang silungan. Dito, maganda sigurong ipakita ang larawan ng mga buto na nagsisimula palang sumilip sa lupa.
pero nakikita na ang yelo o hamog sa paligid. Ang mito na binabasag natin, maagang pagtatanim, hindi garantisadong maagang pag-aani. Ang susunod na problema na may kinalaman din sa maagang pagtatanim ay ang isyo ng temperatura. Sa ganitong klase ng winter planting, pagtatanim sa ilalim ng taglamig, kritikal na bahagyang nagyayelo na ang lupa o kung hindi man, siguraduhin na 0 degrees Celsius pababa na ang temperatura nito ng matagal. Bakit? Kasi dapat matulog ang mga buto sa buong taglamig at gumising lang kapag natapos na ang matinding lamig. Kung magtatanim ka sa mainit na lupa, makakakuha sila ng senyales na tumubo. At kung sakaling biglang umalis ang lamig, nagkaroon ng taw, at pagkatapos ay bumalik ulit ang yelo, doble ang pinsala sa aanihin mo. Maaaring mamaga ang buto. Pero dahil sa sobrang lamig, magyayelo na lang sila at mamamatay. Isipin mo na lang, parang ginising mo ang isang oso, bear, mula sa hibernation. Tapos pilit mo siyang patutulugin ulit sa gitna ng matinding yelo. Hindi lang ito hindi gagana, magdudulot pa ito ng aberya. Ang tamang oras para magtanim ay kapag tuloy-tuloy ng minus ang temperatura at ang lupa ay may manipis na yelo na sa ibabaw, pero hindi pa masyadong malalim ang pagkakayelo. Ang perfect mo na sitwasyon ay medyo may yelo na ang lupa, pero maaari pa ring hukayin o galawin para sa pagtatanim. Para mas ma-visualize ninyo, ipakita ang thermometer na nakaturo sa minus na temperatura kasabay ng isang pala, shovel, na handang gamitin. Dito natin pinabubulaanan ang kasabihan na ang importante, makapagtanim bago bumagsak ang snow. Ang pangatlo at kasing laki ring problema ay ang maling pagpili ng itatanim para sa maagang pagpupunla o winter sowing. Hindi lahat ng halaman ay bagay sa ganitong paraan. Kung magtatanim ka ng hindi dapat iwanan sa labas sa matinding lamig, sigurado wala kang aanihin. Halimbawa, ang mga pananim na mahilig sa init tulad ng pipino, kalabasa, kamatis, or sili ay hindi talaga pwedeng itanim ng maaga. Ang mga buto nito ay mamamatay lang sa lamig o kaya ay mabulok kung sakaling tumubo man. Kahit pa nga ang ilang halamang gusto ang malamig, ay may mga tiyak pa ring kailanganing tandaan. Dapat, ang pipiliin mo ay yung mga butong kailangang ma-expose sa lamig o kaya ay kayang tiisin ang mabilis na pagbabago-bago ng temperatura. Kasama rito, ang karot, sugar beets, labanos, lettuce, spinach, dill, parsley, sorrel, parsnip, at black onion seed na sibuyas. Pati na rin ang maraming uri ng bulaklak na tumatagal ng 1 taon tulad ng calendula, eschscholzia at cosmos. Pero tandaan, kahit sa mga ito, may mga varieties na mas angkop sa maagang pagtatanim at mayroong mas maganda para sa pagtatanim tuwing tagsibol. Sa larawan, makikita ang iba't ibang buto. Ang iba ay may X na pula at ang iba naman ay may berdeng check. Ibagsak natin ang kuro-kurong ito. Pwede mong itanim lahat ng gusto mo bago maglamig. Pampatibay lang iyan. Ang ikaapat at kritikal na pagkakamali ay ang paggamit ng hindi magandang kalidad na binhi o materyales sa pagtatanim. Kapag gumamit ka ng lumang binhi na paso na ang bisa o di kaya'y mga binhi na hindi mo alam kung saan nagmula, halos wala ng tsansa na maging matagumpay ang pagtatanim mo bago pa man dumating ang matinding lamig. Ang mga binhi na idedeposito natin bago pa man pumasok ang malamig na panahon ay kailangang sariwa, malusog, at may mataas na porsyento ng pagsibol. Mahalaga ito lalo na dahil mas matindi at mas mahirap ang kondisyon ng lupa kapag taglamig kumpara sa pagtatanim kapag mainit na ang panahon. Isipin mo na parang nagpadala ka ng ekspedisyon sa North Pole. Ang ipinadala mo ay isang grupo ng mga taong mahihina
at walang sapat na training. Ano kaya ang kalalabasan nito? Tiyak na malaking sakuna, di ba? Ganoon din sa mga binhi. Kailangan nilang may sapat na reserba ng lakas para makaligtas sa matinding lamig, biglang pag-init at pagyelo, para pagdating ng tagsibol, sabay-sabay at malulusog silang sumibol. Kaya naman, sa pagpili ng binhi, palaging tingnan ang petsa ng paggawa at ang expiration date at bumili lamang sa mga supplier na mapagkakatiwalaan. Dito, maaari nating ipakita ang close-up ng pakete ng binhi, i-highlight ang petsa ng bisa at ang nakasulat na sariwang binhi. Ito ay para makasiguro sa kalidad ng materyales. Ang ikalimang pagkakamaling madalas gawin ay ang masyadong mababaw o kaya naman masyadong malalim na pagtatanim ng buto. Magkatulad ang epekto ng dalawang ito. Parehong nakakasira sa taglamig na pagtatanim. Kapag masyadong mababaw ang baon, madaling anurin ng ulan, tangay ng hangin, o kaya ay tukain ng ibon ang mga buto. Ang pinakamasama, mas madali silang maapektuhan ng biglaang pagbabago ng temperatura na dahilan din ng kanilang pagkamatay. Hindi nagbibigay ng sapat na proteksyon sa buto ang masyadong mababaw na pagbaon. Sa kabilang banda, kung masyado namang malalim ang pagkakatanim, mahihirapan silang tumubo pagdating ng tagsibol. Masyadong magiging siksik at mabigat ang lupa, kaya ang mga mumunting usbong ay hindi na makarating sa liwanag dahil kulang sila sa lakas para makahukay. Isipin mo na lang ang isang bagong pisang sisiw na natabunan ng napakalaking tambak ng lupa. Ang lalim ng pagbaon ay dapat optimal para sa bawat uri ng halaman, pero kadalasan, ang tamang lalim ay 2 hanggang 3 beses na mas malaki kaysa sa mismong buto. Para maging malinaw, kailangang tandaan ang tamang lalim na nakatala sa ilustrasyon. Dahil dito, makikita natin kung gaano kahalaga ang eksaktong pagtatanim. Ang ika-6 na pagkakamali, na tila maliit lang, pero sobrang importante, ay ang kulang o kaya ay walang pagmamalts. Kapag nakatanim na ang mga buto, napakahalaga na bigyan mo sila ng karagdagang proteksyon laban sa biglaang pagbabago ng panahon. Nakakatulong ang pagmamalts para maging stable ang temperatura ng lupa. Pinipigilan din nito ang mabilis na paglamig o pag-init ng lupa. At higit sa lahat, iniingatan ang mga buto mula sa pagkaanod ng tubig at pagkahampas ng hangin. Kung hahayaan mong hubot-hubad ang taniman mo, mas madali itong babagabagin ng kapritso ng panahon. Matinding pag-init at paglamig, nagyayalong ulan o malalakas na hangin. Para sa malts, pwede mong gamitin ang mga tuyong dahon, dayami, o kaya naman ay iba pang light materials. Pero tandaan, huwag mong masyadong kapalan ang layer para hindi ito maging parang greenhouse dahil baka tumubo agad nang wala sa oras ang mga buto. Dapat ang molds ay magaan at breathable. Ito ang magsisilbing kumot ng iyong mga buto na pananatilihin silang nasa komportabling kalagayan hanggang sa sumapit ang panahon ng pagtubo. Kung wala ang kumot na ito, mahihirapan ang mga buto na makaligtas sa masamang panahon. Para mas madali mong ma-imagine, isipin mo na lang na ang taniman ay nababalutan ng makapal na dayami o tuyong dahon na lumilikha ng isang masarap at protektadong lugar. Yan ang esensiya ng pagmamalts. Ang pangpitong pagkakamali na kadalasang dahilan kung bakit hindi tayo nagtatagumpay ay ang pagpapabaya sa tamang paghahanda ng lupa. Marami sa ating mga nagtatanim ang nag-aakala na sapat na ang bahagyang pagpapaluwag or paghuhukay lang ng lupa, tapos maghahasik na. Pero maling-mali iyan. Kailangan ang lupa ay maging mataba, maluwag, at higit sa lahat, well-drained o madaling daluyan ng tubig. Kung ang lupa ay mabigat, puro luwad, clay type,
at hindi ito madaling maubusan ng tubig. Puwedeng mabulok lang ang mga buto kapag tag-ulan o sobrang basa. O kaya naman, hindi na sila sisibol pagdating ng tamang panahon dahil masyadong siksik, compacted ang lupa. Bukod pa riyan, dapat siguraduhin na malinis ang lupa mula sa mga damo at sa mga buto ng damo. Sa ganitong paraan, hindi na makikipag-agawan ng sustansya at liwanag ang mga bagong sibol na tanim. Maglagay na agad ng compost or pataba tulad ng vermicast or pinabulok na dumi ng hayop bago pa man magtanim para mapalusog ang lupa. Bungkalin ng maigi ang plot, basagin ang mga buo-buong lupa at pantayin ang ibabaw. Isipin mo, naghahanda ka ng duyan o kuna para sa isang sanggol. Hindi mo naman siguro ilalagay ang sanggol sa marumi at masikip na lugar, hindi ba? Ganoon din sa mga buto. Kailangan nila ng komportabling kalagayan para maging matagumpay ang kanilang pagsibol at paglaki. Ilustrasyon, makita ang proseso ng pagbubungkal at paglalagay ng compost sa lupa. Ipinapakita kung paano nagiging maluwag at masustansya ang pinaghahandaang lupa. Ang pangwalong pagkakamali na maaaring makasira sa buong ani ay ang pagpapabaya sa drainage. Sa paraan ng pagtatanim bago dumating ang taglamig, kung saan ang lupa ay sumasa ilalim sa paulit-ulit na pagyelo at pagkatunaw, kasabay pa ng mabigat na pag-ulan ng nyebe at pagtunaw nito pagsapit ng tagsibol. Nagiging napakahalaga ang maayos na drainage. Kapag naipon at umistambay ang tubig sa inyong mga taniman, ang mga buto ay maaaring mabulok o hindi makahinga. Ito ay lalong totoo sa mga rehiyon na mataas ang water level ng lupa o sa mga bahagi ng inyong hardin na nasa babang bahagi at madaling bahain. Siguraduhin na ang inyong mga kamang taniman ay nakaangat o kaya naman ay may bahagyang kiling para madaling umalis ang labis na tubig. Maaari rin kayong magdagdag ng buhangin o maliliit na graba sa lupa upang mas maging maganda ang pag-agos ng tubig. Isipin nyo, parang nagtatayo kayo ng bahay sa gitna ng latian ng walang pundasyon. Siguradong hindi iyon magtatagal. Ganoon din sa mga buto. Kapag palagi silang basa at lubog sa tubig, masisira lang sila. Para sa ilustrasyon, ipakita ang cross-section ng taniman na nagpapakita ng iba't ibang layer ng lupa. Ipinapakita rin dito ang drainage layer sa ilalim at kung paano umaagos ang tubig palayo na nagpapatunay kung gaano kahalaga ang tamang drainage. Ang ikasyam na karaniwang pagkakamali na ginagawa ay ang sobrang dami ng tubig na ibinibigay pagkatapos itanim ang mga buto. Alam naman natin na kailangan ng buto ang moisture para umusbong. Pero kung ito ay late season planting or pagtatanim bago magtaglamig, maaari itong maging sanhi ng kapahamakan. Kapag sobra ang pagdidilig mo sa taniman, ang tubig ay magiging yelo at bubuo ng makapal na ice crust o sapin. Ito ang pwedeng sumakal sa mga buto o kaya naman ay itulak sila palabas sa ibabaw ng lupa. Bukod pa rito, ang labis na tubig ay maaaring maging dahilan para maagang tumubo ang buto. Siyempre, mamamatay lang sila kapag dumating na ang matinding lamig o frost. Ang mga buto na gagamitin para sa ganitong uri ng pagtatanim ay dapat ilagay sa lupa na tuyo o bahagyang basa lamang. Sa katunayan, makakakuha na sila ng sapat na moisture mula sa natunaw na nyebe kapag dumating na ang tagsibol. Kung talagang sa tingin mo ay kailangan mong basain ang lupa, gawin ito ng hustong-husto. Basain lang ang pinakaibabaw na layer. Tandaan ang pangunahing tuntunin. Huwag hayaang magising ang mga buto bago magtagsibol. Ilarawan sa isip. Isang close-up ng mga patak ng tubig na nagyayelo sa ibabaw ng lupa na may mga buto sa ilalim nito.
Ito ay nagbibigay diin sa panganib ng sobrang pagdidilig. Ang ikasampung pagkakamali na madalas gawin ng marami ay ang sobrang siksik na pagtatanim o overseeding. Sa kagustuhang makakuha ng mas marami pang ani, madalas na idinidikit ng mga naghahalaman ang mga buto, umaasa na kahit paano ay may tumubo. Ngunit sa ganitong klase ng paghahanda ng lupa bago magtanim, delikado ito. Kapag masyadong siksik ang pagtubo ng mga binhi, magkukulang sila sa nutrisyon, sikat ng araw, at espasyo para lumaki ng maayos. Bukod pa rito, ang mga halamang dikit-dikit ay mas madaling kapitan ng sakit at peste. Ang magiging kompetisyon nila sa lahat ng kailangan ay sobrang tindi, kaya't kahit pa yung mga nabuhay, mahina pa rin at kakaunti lang ang ibibigay na ani. Tandaan, mas mainam na maghasik ng mas maluwag para makakuha ka ng matitibay at malulusog na halaman kaysa sa siksik at nanlalanta. Ihalin tulad mo na lang ito. Sinubukan mong isiksik ang isang buong bus ng pasahero kahit 10 lang ang upuan. Ang kalalabasan ay puro gulo at hindi komportable ang lahat. Kaya't sundin ang rekomendasyon ng distansya sa pagitan ng mga buto na nakasulat sa pakete o di kaya'y maghasik pa ng mas maluwag kaysa sa nakasaad. Ilustrasyon. Dalawang taniman. Ang isa ay may pantay-pantay at maayos na pagkakalagay ng mga halaman at ang isa naman ay sobrang siksik at may mga nanlalanta. Ito ang malinaw na magpapakita ng kaibahan. Ang pang-11 pagkakamali na karaniwang binabaliwala pero talagang mahalaga ay ang kawalan ng marka sa inyong mga taniman. Kapag naihasik nyo na ang mga buto para sa taglamig, halos magkakapareho ang itsura ng mga taniman. Matatakpan ng niebe o ng anumang bakas ang lahat ng palatandaan. At pagdating ng tagsibol, malaki ang posibilidad na makalimutan nyo kung ano ang itinanim at kung saan. Dahil dito, baka hindi nyo sinasadyang hukayin ang taniman na may mahalaga ng usbong o hindi nyo makilala agad kung anong halaman iyon. Isipin ninyo na nagpadala kayo ng liham ng walang return address. Sigurado, maliligaw lang yon. Kaya pagkatapos magtanim, maglagay agad ng matibay at kitang-kitang marka sa bawat taniman. Maaari itong mga matitibay na wooden stake na may nakasulat na pangalan ng halaman o kaya naman ay mga plastic label na hindi sisirain ng matinding lamig. Siguraduhin din na itala sa inyong gardening diary kung ano at saan nyo itinanim ang lahat. Malaking oras at kaba ang matitipid ninyo pagdating ng tagsibol. Visual cue. Dito, may ipakita ang close-up ng taniman kung saan nakikita ang mga nakatayong kahoy na label na may nakasulat na pangalan ng halaman kahit na natatakpan ito ng niebe. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang pagmamarka. Ang pang-12 pagkakamali natin ay ang pagpapabaya sa proteksyon laban sa mga peste tulad ng daga at ibon. Sa taglamig, kapag nagkakagipitan na sa pagkain, talagang nagiging masigasig ang mga daga, lalo na ang mga maliliit na uri sa paghahanap ng makakain. Siguradong sasarap-sarapan sila sa mga bagong tanim ninyong buto. Ganoon din ang problema sa mga ibon. Pagdating ng tagsibol, kapag natunaw na ang niebe at lumambot na ang lupa, tiyak na uubusin nila ang mga bagong sumisibol pa lang na halaman. Malaking abala ito, lalo na kung ang inyong taniman ay nasa tabi ng gubat o malawak na bukirin. Kaya naman, pagkatapos magtanim, kailangan na protektahan agad ang inyong pananim. Maaari tayong gumamit ng mga repellent na pangtaboy sa daga o kaya naman ay takpan ang kamang taniman ng pinong lambat o netting para hindi makapinsala ang mga ibon. Mayroon ding gumagamit ng maliliit na patibong o trap. Hindi ito paranoia,
kundi simpleng pag-iingat at talino sa paghahardin. Isipin nyo, naghanda kayo ng masarap na salusalo para sa pamilya, pero bago pa sila makakain, inubos na ng mga hindi inanyayahang bisita ang lahat. Kung titingnan natin sa ilustrasyon, may isang kama ng tanim na bahagyang tinakpan ng pinong net at may mga anino ng ibon na lumilipad sa malapit. Ipinapakita nito kung gaano kaepektibo ang pag-iingat. Ang ikalabintatlong pagkakamali ay ang hindi sapat o maling paghahanda sa mga binhi. Bagamat kadalasan ay hindi na kailangang ibabad or patubuin muna ang mga binhi para sa paghahasik bago dumating ang taglamig, tulad ng ginagawa sa tagsibol. Mayroon pa ring ilang uri ng halaman na mas maganda ang tubo kung dadaan muna sa paunang paghahanda. Halimbawa, ang mga binhi na may napakatigas na balat tulad ng perehil, yung parsley or parsnip, ay maaaring mangailangan ng scarification. Ibig sabihin, kailangang kiskisin o bahagyang sugatan ang balat para mas madaling sumibol. Mahalaga ring tiyakin na ang binhi ay hindi na proseso ng mga insecticide or fungicide, lalo na kung ang plano mo ay isang ani na organic at walang kemikal. Basahing mabuti ang mga instruksyon sa pakete ng binhi. May ilang gumagawa nito na naglalagay ng detalye kung ang binhi ay angkop para sa pagtatanim bago magtaglamig at kung kailangan pa ba ng paunang pagproseso. Ang paggamit ng binhi na hindi na proseso o hindi handa ay maaaring makabawas ng malaki sa porsyento ng pagtubo na siya namang magpapababa sa dami ng iyong ani. Para sa ilustrasyon, isa nga close-up ng iba't ibang binhi kung saan ang ilan ay mayroong napakaliit na hiwa o kiskis sa balat. Ito ang nagpapakita ng proseso ng scarification. Ang ikalabing-apat na pagkakamali ay ang hindi pagpansin sa lokal na kondisyon ng klima. Ang ganitong paraan ng pagtatanim habang malamig ay hindi universal na solusyon na gagana ng pantay sa lahat ng rehiyon. Ang gumagana ng husto sa timog ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa hilaga at ganoon din pabalik. Sa mga rehiyong napakatindi at napakahaba ng taglamig, kung saan malalim ang pagyelo ng lupa at malakas ang frost, sobra itong delikado. Maaaring mamatay na lang sa lamig ang buto. Sa kabilang banda, sa mga lugar na hindi masyadong matindi ang lamig, kung saan madalas magbago ang panahon at nagkakaroon ng biglaang tag-init, tao, ang masyadong maagang paghahasik ay magiging sanhi upang sumibol ang buto ng maaga at tuluyang mamatay. Kaya mahalagang pag-aralan ang mga katangian ng inyong lugar, ang eksaktong petsa kung kailan nagsisimula ang matinding lamig, gaano kalalim nagyeyelo ang lupa, at ang dami ng ulan o niebe. Kumonsulta sa mga veteranong lokal na hardinero. Ang kanilang matagal ng karanasan ay hindi matutumbasan. Dito, maaaring ipakita ang mapa ng Russia na may mga rehiyong naka-highlight at may mga simbolo na nagpapahiwatig ng angkop at hindi angkop na lugar para sa pagtatanim bago dumating ang taglamig. Makakatulong ito upang maintindihan ang pagkakaiba-iba sa bawat rehiyon. Ang panlabinlimang pagkakamali na madalas nagagawa ng mga baguang hardinero ay ang kawalan ng pagpaplano. Sa ganitong uri ng pagtatanim, hindi pwedeng biglaan. Kailangan pag-isipan mo ng maaga kung anong mga halaman ang itatanim mo, eksakto kung saan, gaano kalaking espasyo ang kailangan, at kung kailan ang tamang panahon para magsimula. Kung magdedesisyon ka lang na magtanim na lang ng kahit ano bago, sumapit ang taglamig, hindi lang ang ani mo ang malalagay sa peligro, kundi posibleng maguguluhan ka pa sa iyong mga tanim pagdating ng tagsibol. Kaya gumawa ka ng plano para sa iyong mga kama ng halaman. Isulat mo kung ano at saan mo itatanim
at isaalang-alang ang crop rotation o ang pagpapalit-palit ng tanim. Ihanda ang lupa at lahat ng kinakailangang kagamitan ng maaga bago pa man dumating ang matinding lamig. Isipin mo na lang na naglalakbay ka ng walang mapa at walang booking ng hotel. Gaano kataas ang tsansa na magiging matagumpay ang iyong biyahe? Napakaliit, di ba? Ang masusing pagpaplano ang susi sa tagumpay ng maagang pagtatanim. Ilustrasyon: isang tao na nakayuko sa plano ng hardin, may hawak na bolpen at kwaderno, nagpaplano ng mga itatanim. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng paunang trabaho. Ang ikalabing-anim na pagkakamali ay ang paggamit ng mga variety, na hindi talaga pang taglamig. Kahit na tama ang napili mong halaman para sa winter planting o pagtatanim bago dumating ang taglamig, napakahalaga pa ring tingnan mo ang uri o variety nito. May ilang variety ng karot, beet, or labanos na sadyang ginawa para sa pagtanim sa tagsibol, kaya hindi nila kayang mag-survive kapag nakatanim na sa labas sa panahon ng taglamig. Ang mga ito ay mas sensitibo sa lamig, frost, o madaling mag-bolting. Yun ay mamulaklak ng maaga pagdating ng tagsibol. Palagi mong hanapin sa packaging ang mga markang gaya ng para sa winter planting, matibay sa lamig, o cold hardy variety. Tinitiyak nito na ang mga buto ay pinili at inangkop para makayanan ang mas matitinding kondisyon. Huwag kang mag-eksperimento sa mga variety na hindi mo alam, lalo na kung bago ka pa lang sa pagtatanim. Mas mainam na magtiwala sa mga subok na. Visual. May makikita tayong dalawang pakete ng buto ng parehong halaman, pero may magkaibang marka para sa winter planting at para sa spring planting. Ipinapakita nito ng malinaw ang pagkakaiba sa pagitan ng mga variety. Ang pang-17 pagkakamali ay ang hindi sapat na lalim ng ating mga kanal o furrow para sa pagtatanim. Tulad ng nabanggit na natin, talagang nakakasira at nakakaguho ng pananim kung masyadong mababaw ang pagbaon. Kaya dapat ding sapat ang lalim ng kanal mismo upang hindi lumabas ang mga buto sa ibabaw. Pagkatapos, itong tabunan ng lupa at lagyan ng mulch. Kapag sobrang mababaw ang kanal, hindi natin masisiguro ang tamang lalim para sa pagbaon ng buto. Kapag naayos na ang mga kanal, maingat na ilagay ang mga buto, tabunan ito ng tuyo at malambot na lupa, at saka i-mulch. Tandaan, ang lalim ng kanal ay dapat umayon sa laki ng buto at sa mga rekomendasyon para sa partikular na pananim. Isipin mo na parang naglalagay ka ng itlog sa isang mababaw na hukay. Tiyak na ito ay nakausli, madaling masisira o matutuklap. Ilustrasyon. Makikita natin sa mga close-up ang isang malalim at malinis na kanal sa lupa na handa na para sa paghahasik. Ito ang magpapakita sa atin kung gaano dapat kalalim ang kanal. Ang ikalabing-8 pagkakamali na maaaring banta sa inyong mga bagong tanim ay ang pagtigas o pagkabuo ng lupa matapos matunaw ang nyebe. Sa tagsibol, kapag nagsimula ng matunaw ang nyebe at sinundan ng mga pag-ulan, ang lupa sa inyong mga kama ay maaaring lubhang tumigas, lalo na kung ito ay mabigat at mayayaman sa putik, clay. Nagiging parang isang di nakikitang harang ito para sa maliliit at marupok na mga usbong. Magiging napakahirap para sa kanila ang umangat at abuti ng sikat ng araw. Kapag tuluyan ng natunaw ang nyebe at medyo tuyo na ang lupa, dahan-dahan ninyong halukayin ang ibabaw nito gamit ang kalaykay. Mag-ingat na huwag ninyong masira ang mga binhing nagsisimula palang tumubo o ang mga usbong na umuusbong na. Sisiguraduhin nito na makakapasok ang hangin sa ugat at mapapagaan ang pagtubo ng inyong mga tanim. Huwag ninyo itong gawin kung masyadong basa pa ang lupa para hindi na lumala pa ang pagtigas nito. Imahe, isang tao na maingat,
na nagluluwag ng ibabaw ng lupa gamit ang kalaykay at may mga maliliit na usbong na nakausli. Ipinapakita nito ang tamang pag-aalaga sa tagsibol. Ang panglabinsyam na pagkakamali na madalas nating binabaliwala ay ang hindi pagbibigay ng pananggalang sa mga halaman mula sa matinding sikat ng araw pagdating ng tag-araw. Kahit na gusto nating makaani ng maaga, ang init ng araw ay napakalakas para sa mga bagong silang napunla, lalo na kung biglang nag-iba ang panahon at naging matindi ang sikat pagkatapos ng malamig na panahon. Dahil dito, maaaring ma-sunburn ang mga dahon o mabilis na matuyo ang lupa. Kapag lumabas na ang mga sibol, lalo na sa mga araw na talagang tirik ang araw, kailangan natin ng pansamantalang lilim. Pwede tayong gumamit ng manipis na shade net o anumang aklan na nakatali sa mga arko. Sa ganitong paraan, maiiwasan ng stress sa mga batang halaman at magiging mas komportable sila sa kanilang paglaki. Isipin mo na parang ikaw mismo ang kalalabas lang mula sa isang madilim na kuweba at biglang tumama sa iyo ang matinding liwanag ng araw. Di ba't kailangan mong protektahan ang mata mo? Ganoon din ang pakiramdam ng ating mga bagong sibol na halaman. Tingnan ang ilustrasyon. Isang taniman na may manipis na panakip, light row cover, na nagsisilbing proteksyon laban sa matinding init. Makikita rito kung paano natin mapoprotektahan ng tama ang ating mga halaman at sa wakas, ang pang-20, ang huli. Ngunit hindi dapat kalimutan na pagkakamali ay ang labis na pagpapanik at pakikialam. May mga hardinero kasi kapag nakita nilang mabagal tumubo ang mga binhi o hindi sabay-sabay gaya ng inaasahan nila, nagpapanik sila agad. Hahukayin nila ang mga buto, ililipat ng tanim o kaya naman susuko na sila at iiwanan na lang dahil akala nila patay na lahat. Ang pagtatanim sa panahong ito ay nangangailangan ng pasensya at pagtitiwala sa kalikasan. Hindi lahat ng buto ay sabay-sabay tutubo at okay lang yon. Bigyan mo lang sila ng oras. Kung tama ang lahat ng ginawa mo, tiyak nalilitaw din ang sabay-sabay at malulusog na mga usbong sa tamang panahon. Ang mahalaga, huwag kang makialam kung hindi kailangan at huwag kang magpadalos-dalos sa paghuhusga. Alagaan mo lang ang mga tanim mo gaya ng nakasanayan. Diligan, tanggalan ng damo, at buhaghagi ng lupa. Pero huwag masyadong over or magpa-fanatic. Isipin mo na lang na naghihintay ka ng tren. Hindi mo kailangang tumakbo sa platform at hilahin ang driver. Ilustrasyon. Isang taong kalmadong nakatingin sa kanyang taniman habang dahan-dahang lumalabas ang mga berdeng usbong na may mapayapang ekspresyon ng mukha. Ito ang nagbibigay diin sa kahalagahan ng pasensya. Ayan, naisalaysay na natin ang 21, 21, sa mga pinakamabibigat na pagkakamali na maaaring makasira sa inyong ani kapag kayo ay nagtatanim bago dumating ang matinding lamig. Pero ang pinakapangunahin, pinakamapanganib at pinakakaraniwan sa lahat tulad ng naalala ninyo ay ang masyadong maagang pagtatanim sa lupa na hindi pa handa. Iyan ang totoong sumisira sa inyong inaasahang ani. Tandaan, ang pagtatanim sa huling bahagi ng taon ay nangangailangan ng sining ng pagtitiis at tamang kalkulasyon, kung saan ang kalikasan mismo ang gumagawa ng malaking bahagi ng trabaho. Ang inyong trabaho ay tiyakin na ang buto ay nasa tamang kondisyon para makapagpahinga at magising pagdating ng tagsibol. Ngayon, alam nyo na kung paano iwasan ang mga bitag na ito at maaari na kayong magsimulang magtanim ng may kumpiyansa para ma-enjoy ninyo ang maaga at masaganang ani. Huwag kayong matakot mag-eksperimento, pero gawin ito ng may katalinuhan gamit ang lahat ng kaalamang nakuha ninyo. Dahil sa mga tip na ito,
Makakatipid kayo sa oras, lakas, at stress at kapalit nito, magkakaroon kayo ng saganang sariwang gulay ng mas maaga kaysa sa inyong mga kapitbahay. Good luck sa inyong paghahardin. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang dulo ng video na ito. Kung naging kapakipakinabang ito, pakiiwan po ng like, mag-subscribe sa aming channel, at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga bagong episode. At syempre, mag-share din kayo sa comments. Ano-anong pagkakamali ang nagawa ninyo noong kayo ay nagtatanim sa huling bahagi ng taon? O baka naman may sarili kayong sikreto na handa kayong ibahagi. Gusto naming marinig ang inyong opinyon